Good morning po sa bawat isa. Good morning. Nakakagalak po ng puso. Nakakatuwa po na makita po kayo, makasama po kayo ngayong umaga. Kasi kanina po maaga may nag-message po si NDRMC. Sabi niya po kanina, di ba, mag-ingat, may ulan daw po. Pero we're so blessed and honored kasi nakasama po namin kayo. And nandito rin po yung ilan sa mga kasama natin sa mga kapulisan po natin kahapon. And nakasama po natin sila ngayon. And ang katuwa po, and binibiro ko nga po kanina yung mga kasamahan po natin, sabi ko yung kayong mga mananampalataya po, asin, pag nagbasa po ng ulan, baka malusaw. Pero ngayon po, nandito po tayo, and nagsama-sama po para manambahan sa Panginoon. Amen po ba doon? Despite and in spite, mainit, umuulan, nandito po tayo. And yun po yung nakakatawa po doon. And bago po tayo dumako po doon sa ating pong pag-aaral, una, nagpapasalamat po tayo sa pribileyo na makasayo po para makapagbahagi po ng salita ng Panginoon. And sabi ko nga kay Pastor, kaya niyo pagbuba ng boses niyo. Tapos sinabi ko po yun, sa akin po ata lumipat. Yan, so struggle na rin po makatulog. Pero the Lord is so good. Kasi may mga nanay po ako dito na nagbibigay po ng kendo ng mga panggamot. Pero it's so honored po na makapagbahagi ng salita ng Panginoon. And bago po tayo dumako dito, may gusto po akong i-share sa inyo na passage sa Bible. Sabi po ng Bible sa Genesis chapter 2. Kung papansinin niyo po, yun kasi yung day of creation. Of all the things na ginawa ng Panginoon, kung re-review niyo po doon, tingnan niyo sa Bible niyo. Lahat po ay binanggit ng Diyos na mabuti. Lahat po. From the days na kinarate niya po yung animals, plants, lahat, everything is good. Tapos kung dumating po sa chapter 2, particular verse 18, sabi po doon, it is not good for a man to be alone. Kaya kung feeling mo po, ikaw, nag-iisa ka, hindi po yan ang disenyo ng Panginoon. You are designed na may kasama, may katuwang, may kabilang ka. And isang pang bagay na nakakatuwa po, na kultura po sa atin sa IBC, meron po tayong tinatawag na family. Hindi man po biologically connected tayo, pero spiritually, nagkakaroon po tayo ng connection. At yun po yung, sabi ko nga po nung last time, nung nagkaroon po tayo ng pastoral appreciation dito, sabi ko nga po, ang dami kong nanay dito. Dami kong nanay, dami kong ate, dito ako nagkaroon ng kuya. Wala po akong kuya wala pong kapatid, pero ang dami kong kapatid dito. And yun po yung nakakatuwa po sa ating kultura. And dahil yamang din po na yun, na napakaganda po ng plano at disenyo ng Panginoon when it comes sa family. Ang ganda rin po ng tema natin, kasi meron tayong, for this month, na tinatawag tayong tema na tinatalakay, which is the seasons for the family. And kung maalala niyo po, nandun po tayo sa IBC May, binuksan po yun ng senior pastor po natin, yung pinag-usapan po natin. It's all about being upright. Tama po? Na kung saan, sabi po doon, basahin ko lang po konti God's model for the modern family in a world turned upside down. God seek a generation of upright. Kaya yung disenyo niya parang nakabaligtad na bahay, di ba? So, yung pinakang text po nun, ano ko lang po konting review lang tayo. Yung pinakang text po ng word na upright, naka-base po siya sa Psalms chapter 112 and 127. Binanggit po doon, basahin ko lang po. Yung ibig sabihin ng upright doon, para magkaroon po tayo ng idea kung anong tutumbukin po natin. The word upright means a pleasing and agreeable to God, to live a life that is pleasing in the eyes of the Lord, resulting in His favor and blessing. Kung tatanungin ko po yung bawat isa po sa atin dito, sino sa inyo yung ayaw ng pagpapala sa family? Walang magsasabi na ayaw ko po ng blessing, Pastor. And I guarantee, lahat po tayo dito, gusto nyo ng merong blessing and favor. Sabi po nung salita doon sa Psalm 112 and 127, the word upright then will result daw blessing and favor. Ang ganda po na yun, hindi lang basta pagpapala, may nakalaan pang para sa ilang pabor. Which is, kung titignan natin, ang sarap magkaroon
ng ganun. Kaya po, babangay-bangay natin ngayong umaga, pag-uusapan po natin isang factor, how to live an upright, which is, ang title po ng message natin is this: Undeniable Integrity. Samahan niyo po ako, kayo po tayong lahat, buksan po natin ang ating Bible. Actually, nandyan na po yan sa ating pong monitor. Okay? So, kuya tayo yung ano muna, yung Ephesians. Yan. Sa book of Ephesians muna tayo. So, ang gawin po natin, babasahin ko po yung verse 1. Okay? Then, verse 2 po, ay tutugon po kayo. Then, then sa verse 4 po, sabay-sabay tayo. Okay po ba? Okay, nakita na po ba? Say amen? Amen. Nakita na po ba? Ayan, medyo nilalamig po ba? Okay, sige, basahin po natin. Then after po yan, pakijump po Kuya Doy sa Proverbs. Okay, sabay-sabay po natin basahin yung book of Proverbs. Okay po, ready? Begin. Ephesians chapter 6, verses 1 to 4. Ito po sabi, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Verse 2 po. So that it may go well with you, and that you may enjoy long life on the earth. Verse 4 po, sabay-sabay tayo. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Jump po tayo sa book of Proverbs, chapter 11. Yan, pakilakay mo konti. Yan. Ready? Begin. The integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. Ang Panginoon po mapagpala sa kanyang mga salita. Samahan niyo po ako, manalangin po tayo sa Diyos. Mapagpala namin Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Nagpapasalamat po kami. Nagpupuhi po kami. Kasi meron po kaming kalayaan ng sandali. Sa kabilangan, Panginoon, ng ingay, posibilidad na may bagyong paparating, pinagkatipon mo po kami para po kami makapanambahan sa iyo. At minsan pa, mahamon sa iyong mga salita, Panginoon. Amin pong dalangin, minsan pa, Panginoon, ang malaya mo pong pagkilos. Ano man pong pwedeng maaaring nag-iwan namin sa kanya-kanya namin pinanggalingan, patuloy, Panginoon, dalangin po namin sandali dito, yung mga bagay na ipapakita mo, yung mga bagay na i-reveal mo po, ay maituon po namin yung atensyon namin sa iyo. Minsan pa, Ama, pinagkakatiwala na po namin ang salita mo, itago niyo ako sa iyong likuran, maghatid ka ng pagpapala at hamon. Maraming salamat po. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Maaari na po tayo makaupo. So before we go po sa ating pag-uusapan po about the integrity, may mga ilang bagay po tayong titignan. Okay? Para magkaroon ng guide. Okay. I-discuss natin its definition and why integrity is important in the family. Then, pangatlo, ways on how to have integrity. So, doon po tatakbo yung pag-uusap po natin. Its definition and why integrity is important in the family. Then, ways on how to have integrity. So, simulan na po natin. Are you ready? Ready? Ilan po tayo? Sige. Simulan po natin. Its definition. Ano po bang sabi ng definition niya? Integrity, sabi po, integrity is the quality of being honest, having a strong moral principle that you refuse to change. Yung hindi matitibag, yung hindi magigiba, yung hindi, ito na yung kinalakyan ko eh. Kung papansin nyo, medyo may ano siya eh, medyo may konting sabit ng konti. Minsan, kahit mali yung tinatayuan, basta tinatayuan, tatayuan. Lalo na po, excuse lang po sa mga matatanda natin. Alam ko, wala naman po matanda sa IBC Manila. Lahat po ay nagmamature na. Di ba? Pero kadalasan po yung mga matatanda, the common word na sinasabi nila, and I know you will agree with this, yung mga matatanda po, lagi na sinasabi, ito na kasi yung nakasana yan ko. Ha? Ito na kasi yung tinuro sa akin dati pa. Diba? Hindi man nila sinasabing tama yun, hindi man nila sinasabing mali yun, pero the idea is, ito na kasi yung nakagisnan ko. Minsan, yun yung integrity. Pero there's a better definition ng integrity. Ito mo, tingnan natin. Yeah. Ito mo. Knowing the truth
and doing the truth even if there's no one watching. Kahit wala lang tingin, hindi lang basta alam mo yung katotohanan, tinatayuan natin yung katotohanan, and the keyword there is may totoo. Kasi sabi din ng Bible, sabi ng Bible, if the truth will set us free. So mahalagang bagay ang katotohanan. So, maaligiging tumatayo po tayo, tinitindigan natin kung ano po yung totoo. Okay? Kasi kadalasan sa atin po, mga tao, mga mananampalataya, minsan ang totoo nawawala pag walang nakatingin. Kaya nawawala po yung integrity, especially when it comes to your family. Wala naman yung pamilya ko dito eh. Diba? Wala naman magbabantay na anak. Wala naman magbabantay na asawa. Wala naman magbabantay na kasama ng bahagi ng pamilya. Kaya maaaring okay lang. Kaya yun po yung gusto nating tignan. How to stand, how to know the truth even if there is no one watching. That's integrity. Yun po yung gusto natin titignan. Ngayon, simulan po natin. What is integrity in the family? Ano ba yung integridad sa loob ng pamilya? Una po, what we call wholeness. Buo. Means our life, our family isn't divided into compartment, it's not divided into segment. Ano ibig sabihin nun? Minsan nakakala kasi natin na ang pamilya is ito ay para sa tatay lang, ito ang nanay, ito ang anak, may ganito-ganito, ito dapat ako, iba-iba. Ibig sabihin, iba siya, iba ako, iba sa kanya dapat. Pero the whole idea is like yung picture ko na nakita niya. Anong tawag ko dyan? May, ano yung buko pie? Buko pie ba? Egg pie, di ba? It's a pie. Even though siya ay may ganon, hati-hatiin mo, ang tawag pa rin sa kanya is a pie. Galing Jacob, di ba? It's a pie. Hindi ko pwede sabihin na ito ay, ang tawag doon yung tinakay lang na, ano, na hindi pie. Hindi. Yan ay iisang buo. Hindi sila iba-iba. Meron mang pagkakaiba in a sense ng kaalaman, may mang pagkakaiba in a sense ng age, priorities, abilities, pero yan pa rin po ay isang buo. Ang tawag po sa inyo ay kailangan po kayo tinawag ng pamilya. Okay? Kaya hindi tayo magkaroon ng division. Kaya hindi tayo dapat nahihiwalay-walay. Hindi tayo nagkakaroon ng division sa loob ng pamilya. Di ba? And imbes na magkaroon ng division, magkaroon daw ng collaboration. Di ba? May better word pa dun eh. Harmonization. Ito kaya sa pagbuto kahapon. May tatawagin lang tayo si Brother Levin. Well, tatawagin ka na. Para papatugtog lang po ako. Hindi po kakanta kasi kahapon kumanta po ako, medyo lumilimid lang. So, hindi po kakanta, promise. Pero kung gusto nyo po bumagyo, pwede din. Kaya tawagin lang si Brother Levin yan. Tawagin Brother. May papatugtog po ako sa kanya. Yan. Yan. Yung yeah, sige. Sing. Dwell in your house. You know? Anong pakiramdam? Sarap ano? Parang detect na ako kumanta eh. Maganda pakinggan. Maganda mo, di ba? Maganda. Maganda po, maganda. Ang sarap sa tenga. Pero alam mo, meron pa mas ikaganda. Tawagin natin yung praise team. Paano nga po? Pasamahan ko si Brother Levi. Tugtugin niyo po yun. Dwell in your house. Paano na po yung intro hanggang ano lang bro? Ayan pa. Ate ka rin paano nga po? Para makita niyo po yung sinasabi ko. Kung ano yung sabihin ng buo. Tingnan natin. Ayan. Pagka-challenge ka. Sino paano po? Ayan o. Ano po pakiramdam?
di maganda na po yun. Actually, maganda na po yun eh. Ngayon, sumama po yung keyboard, yung bass, yung drums. Sarap. Pero kung titignan niyo po, iba-iba po sila. Diba? May iba-iba silang parts, may iba-iba silang ginagampanan, pero there are one body. Praise Him. Baka umulan ko eh. Ayoko katin kasi baka umulan. Salamat. Ayan, kami mo. In your house forever, lifting up your name. In your house forevermore. Okay na. Salamat yun. Salamat po, praise team. Salamat. Hindi ako nag-practice eh, ng kanito. So, mamaya po, okay po, mamaya po pag umulan, hindi ko po kasalanan yun. Kasi una, ayaw ko po, di ba? Pero sabi po ng weather forecast, 32 hours kahapon, di ba? So, pag 32 hours, mga alas 2 ng hapon mamaya, or alas 2 ng madaling araw. Kapag napaaga-aga siya, alam niyo na po kung bakit. Okay? Pero, yung as the idea, nakuha niyo po yung idea, iba-iba po sila eh. Si Brother Larry pala, kasarap ng pakinggan. Diba? Ako po, acoustic po yung gusto ko talagang pakinggan eh. Yung naano po ako na kasarap makatulog ng acoustic na tugtog. Diba parang hinihili eh. Eh lalo pa pong gumanda nung sinamahan po ng ibang instruments. Nag-harmonize. Kahit huwag yun na pang isama yung kanta eh. Pero yung instrument lang, kasama nila. Party ng family yun eh. Party ng family yun, di ba? Honestly, ito nakakatawa nga po eh. I-segue ko na lang din. Minsan kahit yung mga ano po eh, may mga bagay tayo sinasama sa family na akalain mo kasama pala sa pamilya no? Ano po siya sabi ko? Mga aso nyo. Di ba? Kasama na ng pamilya nyo, di ba? Tama? Si Jacob nga, di ba? Kasama nila Ma'am Joyce kahit saan pumunta. Eh naalala ko po, nung umuwi po ako sa amin, may aso po doon. Ganyan din po, Shih Tzu eh. May aso po doon, ang pangalan, naalala ko ba? Si Ginger, si River, tapos meron pa si Zorro ata o Roronoa, mga ganun mga pangalan. Meron pa yung isa doon, yung mukhang hotdog. Ano yung mukhang hotdog na aso? Kasi yung mukhang hotdog na aso. Ayan, di ba? So sabi ko, nagtitiis kayo yung pagkain nyo, hindi masarap. Sila kayo paglalaanan nyo ng masarap. Di ba? And, nung inano ng mga pinsan yung mga ano nila, kaso nila. So, kaya sabi nga ni nanay ko, ayaw ko nga makalagay niya. Eh, yun, pinupuntahan naman, di ba? So, yung sinasabi natin, may mga bahagi ng pamilya na iba-iba ng ginagampanan, iba-iba ng papel sa loob ng pamilya, pero you are considered as isa lang. Hindi mo kayo sabihin ng iba mo. Maaring sa kulay, sa gawi, pero you are part of that family. Okay? Bahagi ka ng pamilyang meron ka. Okay po? Next po tayo. Hindi lang wholeness. Integrity in the family, it speaks of authenticity. Means, you keep it real. You are not faking it. Totoo, kung ano ka sa bahay, ganun ka din dapat sa labas. Baliktarin natin, kung ano ka nasa labas, dapat ganun ka din sa bahay. Mga young people, lagi natin sinasabi to. Minsan ang sipag natin sa bahay. Ay, bahay, sa church. Pero sa bahay, nakakanta na rin. Nandito ba si Joshua? Dito na ito alam eh, si Joshua. Wala. Si Dorob. Ayun pala, hindi ko nakita. Joshua, ano lang yung sinasabi sa'yo? Maging mabuting sa bahay, sa magulang. Kasi bakit? Minsan, ang ganda ng ginagawa natin outside
ng home natin, ng bahay natin, ng family natin. Ang ganda ng records natin. Pero sa loob ng tahanan, ni magligpit ng higaan, pahirapan ba? Diba? Ni mag-ayos lang ng pagkakainan. Ni maghugas lang. Nagiging paniki. Diba? Kasi sabi paniki, ba't ako? Nagiging ba't ako eh? Diba? Kaya ibon pa, may isang ibon. Ano ba yung isang ibon? Maya. Maya na. Mamaya na. Nagiging ganun eh. So dapat merong authenticity. Nagiging totoo dapat kung ano tayo sa labas, ganun din tayo sa loob. Hoy, mga magulang mo, nandito. Hindi lang po yung mga anak po ninyo. Baka din po yung mga magulang, you are faking them. Minsan, napakaganda ng pinapakita natin outside of the home. Inaalagaan natin yung reputation na meron tayo, pero doon sa loob ng bahay, sira. Diba? Na napakaganda ng ginagawa natin sa labas, pero inside the home, ni makausap mo yung anak mo, ni makamusta mo siya, anak, kamusta ka? Kumain ka na ba? Ni magkasabay nga lang sa pagkainan, baka di nyo pa kung nagagawa. Diba? And sa labas, ang ganda ng iniisip nyo. Eh, hindi ko po sinasabing mali po yun. Ang sinasabi natin, dapat kung gaano tayo kasolito outside of our home, ganun din dapat sa loob. Meron po papakitang picture dyan. Yan po yung mga mass. And during the ancient Greek drama, okay po, all actors were men. Ay, hindi ko nalaman po yun eh. Lahat pala ng mga, yung sa mga theater sa Greek dati, during that time, mga lalaki lang po. Okay? And they wore a mask to indicate their character. Example, playing a woman, matanda, bata, pero nakamaskara po sila. Okay? That's the idea. And even emotions that they were showing, like for example, anger, joy, sadness. Then the actors played several parts. Yung isang actor, hindi lang isa yung kanyang part. Meron siyang pwedeng maging babae, matanda, bata, masaya, kahit anong ipagkatawa sa kanya. Pero the idea is, hindi lang isa yung kanyang part. Alam niyo po, ang tawag po sa kanila, yung mga actors na yun ay hypocritas. At doon po nanggaling yung word na hypocrisy. Mas maganda sa Tagalog eh. Hipokrito. Ano po ang hipokrito? Hindi totoo. Mapagkunwari. You're just wearing a mask. Bilang kayo po, kung gusto nyo magkaroon at dapat may integridad sa pamilya, kailangan huwag po natin i-fake o nagkakaroon ng pagkukunwari yung pagkatao natin inside of our world. Baka sabihin nyo, hindi ko pipeke, hindi magiging masama na lang ako. Ano po natin integrity? Knowing the truth. Totoo pa rin po dapat. Hindi naman ibig sabihin na, sige, magiging masama na lang ako, masama ako sa loob ng bahay, magiging masama ako, hindi po yun. Ang sinasabi natin, magkaroon pa rin ng integridad to do the right thing. Yun pa rin po yun. Babagsak at babalik pa rin sa paggawa ng tama. Yun pa rin po. So, hindi po yung ganung bagay na pinifake natin. Okay po? And tingnan niyo po yung, kaya pakinggan mo nga yung Proverbs 11:3. May magandang word pong ginamit dito eh. Proverbs 11:3, yung pinag-text natin. Yan. Sabi po dyan, the word duplicity. Tingnan ko po yung meaning yan eh. Tatlo po yung ibig sabihin ng meaning yan. Una, being deceitful. Madaya. Okay? Pangalawa, misleading people, especially by saying different things. Ibig sabihin, naninira. Okay, ibig sabihin ng duplicity po ah. Una, pagiging madaya. Yung isa, pagiging misleading. Yung pangatlong ibig sabihin niya po ito. Acting
acting in different ways at different times. Wow. Minsan ganun tayo no? Meron tayong ugali sa loob. May ugali tayo sa labas. May ugali tayo sa school. May ugali tayo sa trabaho. Ang tawag po doon, nagkakaroon ka ng multiple identity. Hindi po dapat ganun. Dapat kung ano ka, magkaroon ka ng solidong identity na tama, na matuwid. Yun po yung sinasabi natin dito. Okay po? So ano na po? Pangatlo. What is integrity in the family? Hindi lang po wholeness, hindi lang authenticity. Pangalawa po is unmixed motivation. You do the right things for the right, good reason. Gagawin mo ang isang bagay kasi may tamang dahilan. Hindi mo gagawin kasi naiingit ako. Naiingit ako sa kapitbahay namin kasi yung pamilya nila solido. Hindi po yan. Dati po, nung mga panahon po namin, ito sa Obed, sa taga sa amin, ito si Obed eh. Dati sa amin, ikaw nabutan mo ba yun yung player po na, no? Nilalagyan ng CD na may 3 bala na kagad. Nabutan ko po kasi yun eh. Yung CD, lalagyan mo ng, di ba may CD po? Nabutan niyo po ba yung CD? Baka ano na eh, baka USB na po. Actually, kinuwento lang naman po sa akin. Pero 3 po yun. Yung lalagyan ng player, may 3 lalagyan mo na ng bala. Yung sa amin po, isa lang. Isa lang yung lalagyan ng bala. Nagkaroon ako ng inggit na kapitbahay namin meron. Iba na sasabihin ko sa inyo. May ganun sila. Gusto ko rin magkaganon. Tanda po yung sabi ko kay Papa sa mama ko, pabili ka naman ng ganun. Bumili siya. Eh, pero pamalang sabi ng Panginoon, within that day, 1 linggong walang kuryente. Nag-brownout, di ba? Pero the idea is what? Kasi sabi ko po, minsan gusto natin magkaroon ng mga bagay-bagay kasi naiingit lang tayo. Kasi, ganun din nakikita ko sa kanila eh. Kailangan magkaroon po tayo ng tamang dahilan bakit natin po gagawin yung mga gagawin natin. Have a good reason. And, minsan, tayo po, di ba? Sino po dito yung mga anak na laging napapagalitan? O pinapagalitan? O baliktarin ko po, sino po yung mga magulang na may pinapagalitan na anak? Okay? Yung sinanay ko. Di ba? Apo pala ako, di ba? Lahat po, pero what's your reason? Ano ba dahilan natin? Ba't pinapagalitan namin sila? Kasi bakit? Kasi magandang tingnan pag may pamalot na ano eh. Sa probinsya po namin, pag magagalit ka, may pamalot pang dala. To the point, may itak pa talaga eh, di ba? So what's your main reason bakit ka nagagalit? Kasi ba to show lang na ako ang batas dito sa bahay, di ba? What's your main reason? And dapat maging tama po yun. And para mas malindan po natin, remember the 10 Commandments. Alam niyo ba yung 10 Commandments? Alam niyo ba yun? 10 Commandments sa Book of Exodus. It was given to the Israelites through Abraham. Moses. Ayan, dahil sa babasa mo ngayon, di ba? Through Moses. Bakit binigay po yun? Akala ng mga Israelites, binigay yun kasi it's a sort of laws. Batas. Huwag mong gawin yan, Di ba, ang dami kong donut. Donut, do this, donut. Donut pala, donut. Ang dami mga wag. The Israelite thought na mga sets of rules siya. Hindi naman. Pero nakalimutan nila isang bagay na mahalaga, bakit may ganon? Para mas makita nila na meron silang distinctive God. Meron silang kakaibang Diyos. That's the main reason. Kaya may mga batas na binigay. Which nakalimutan ng Israelites, nag-focus sila dun sa batas. At ano pong nangyari sa kanila? Nag-fail. Diba? Akala nila mas mapapaano pa sila. Ano sinasabi natin dito? Minsan nakatingin tayo sa mga motivasyon na dapat kong gawin sa loob ng pamilya ko, pero nakakalimutan natin ano ba ang sinasabi ng Diyos sa akin patungkol dito. Diba? Ano kayang nais ng Panginoon dito? Sa pagtutuwid sa mga anak, sa trabaho itetake ko, sa pag-interact sa mga magulang ko, sa pag-interact sa mga kapatid ko, ano kayang gusto ng Panginoon?
Di ba? Dapat maging tama po yun. Kasi it will lead for a doubt para mas makita natin kung ano yung plan, purpose ng Panginoon sa buhay natin. Dapat yun yung mag-motivate sa atin. Okay po? So yun po yung ano po integrity in the family. So ngayon tingnan natin is that why integrity is important in the family. So nakita natin yung integridad. So integridad, bakit ba mahalaga ang integridad sa loob ng pamilya? Una po, boom. Yan. Bakit? It's a place of security. Bago po natin puntahan po yan, these past days po, totally, I was so, emotionally drained, but term doon. Parang nalilito po kasi, nababother ako kasi, sa loob ng isang linggo po, 2 bagyo po yung dumaan sa amin. Para malaman nyo lang po 2 bagyo po yung dumaan sa aming probinsya. And sabi po ng balita, signal number po. And 2 po yun. And ang lugar po namin bulubundukin. And yun po yung as early as 4 a.m. nakikiconnect na po ako sa amin. And 5 a.m. wala na po connection sa mga magulang. Wala nang, baka nawalan sila ng kuryente. So kung ano na naisip ko. And a friend of mine sent this message, sent this verse, which is may connection po sa pag-uusapan natin. Psalm 91, verse 1, sabi niya, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Actually, it's a familiar verse sa akin. Ang dami ko yung verse yun. Pero nung nagbigay sa akin yung message na yun, at naging devotion ko po yung message na yun. Tapos nung nag-aaral po ako nito, nung message natin, yun pa din po yung message na naibato sa akin. So, Lord, alam mo yung gusto mo sabi sa Psalm 91? Ito po binabalik dito. Nung tinignan po natin, inalagay mo buti, ang Diyos is our shelter, matatakbuhan. Nung tinagalog, nung inisip ko po, shelter, nagka-shelter. Tagalogin niyo po, ang ganda. Tahanan. Bigat na bigat ka, litong-lito ka, ang daming tumatakbo sa isipan mo, meron kang tahanan, matatahanan. Kaya nga, ang pamilya is a place of security. Yun ang pwede mong takbuhan. And I'm so thankful IBC Manila kasi po kayo po pwede kong takbuhan. Kasi you're my family. Diba? Ang sarap po nun kasi meron tayong pwedeng bukod sa Diyos, maliban sa Diyos, meron tayong pamilyang matatakbuhan. Bigat na bigat ka sa trabaho mo. Nakaka-stress na yung trabaho. Di ka maunawaan ng amo mo. Diba? Alam ko po yan kasi may mga nakausap po tayo at Bible study. To the point, ang hinay nila. Sana maunawaan kami ng mga boss namin. Yung quota, ibaba. Diba? Ramdam po sila kasi nalulungkot sila eh. Pero pag meron silang isang matatahanan, malalapitan, mapupuntahan na maiiyakan nila na tatapik sa likod nila at sabihin, everything will be alright. Wow. And that's the blessing ng pamilya. Kaya napakalaga po na alagaan yung integridad sa pamilya meron po kayo. Kasi wala kang matatakbuhan para pagtahanan. Sa kaiiyak, baka yung pag-iyakan pa natin will lead us para gumawa ng isang bagay na mali. Isang bagay na binigay ng Diyos at meron ka na pwede mong pagtakbuhan at tahanan yung pamilya mo po. Yung pamilya niyo po. Sabi ko nga sa akin, wala akong biologically connection sa bawat isa po ito. Pero dahil sa Panginoon, I consider you and you consider me as your family. And that's what I'm thankful sa Panginoon. Kasi meron pamilya. Isa sa piling nun eh.
Di ba? Kinakamusta ka, tinatanong ka, tinatatik ka, I'm praying for you, pinagbe-pray yung family mo, pag-pray natin yan, tiwala ka lang, Pastor. Ang sarap po nun. And yun po yung nagagawa po na ngayon po ng tahanan. Pero ang nakakalungkot po, ang tahanan nagiging tirahan. Alam mo yung tirahan? Tirahan! Yung nanay ko kasi, yung tatay ko kasi, yung kapatid ko kasi, yung anak ko kasi, subili. Yung tatay ko kasi, hindi ako nakunawaan eh. Yung mama ko kasi, masyadong busy. Imbis na maging tahanan siya, nagiging tirahan. Inaatake yung mismo yung sarili ng tahanan. Hindi. Dapat hindi silang tirahan nyo. Sila dapat ay tahanan natin. Iyakan natin. Yun eh. Kasi yung pamilya. Diba? Yun ang pinakamagandang bagay na ano po. Isang bagay na magandang gawin natin. Okay? Na hindi lang, kasi it's a given fact, it's a given reality. Meron tayong mga pamilyang hindi perfecto. Tama? Hindi sila perfecto, kasi ikaw hindi ka rin perfecto. Tayo hindi tayo perfecto. Pero hindi yun po ang dahilan para tirahin yung pamilyang meron po kayo. Dapat kayo ang nagtatanggol sa pamilyang meron po kayo. Kasi bago ka magkaroon ng meron ka ngayon, ano yung meron ka muna? Pamilya. Sabi ko nga po sa mga pulis kahapon eh. Bago po yung sobrang kabisihan po natin sa duty, totoo po yan. Pero wag pong mawawala na magkaroon kayo ng panahon sa pamilya. Naunawaan ko po yun one time nung nangangamusta ako sa amin. Ito po, nangangamusta ka. Sabihin natin, medyo matagal yung connection, Kristiyano na sila. Pero may ganoon pa rin palang thought. Hindi mo naman lang kami kinakamusta. Masyado ka nang busy dyan. Kamustahin mo kami dito. And to the point, nangangamusta ka lang kasi may kailangan ka. Baligtad na eh. Pag ako nangangamusta, ay kailangan ka ba? Pero sinasabi ko po, minsan, try to go to your home, to your family, na hindi lang basta makita niyo yung pangit na meron doon. Bagos lumapit kayo, pagsabihan niyo ng mga bagay na nangyayari sa buhay niyo, at doon kayo umiyak. Sarap po kaya, sabi, there's a shelter. Yun yung nga din sa Panginoon eh. Kaya sabi niya, whoever dwells in the shelter of the Almighty, sa Panginoon po yun. Pero when it comes to family, there's also a shelter. Tahanan, matatahanan. Okay po? Pangalawa po, hindi lang is a place of security, it's also a place of learning. Kaya mahalaga na may integrity. Bakit? Ang tahanan po, ang unang lugar na kung saan may matututunan at natututo ang mga anak. Hindi po natin pwedeng ipagkatiwala sa school yan. Hindi po. Sa loob ng tahanan, may unang matututunan. Kaya mga magulang po nandito, napakalaki po ng responsibilidad po ninyo. Hindi natin pwedeng iasa sa school, sa institution, sa pabaligid, yung pagtutuwid sa anak na meron po kayo. Sa pamilya po una. Okay po? Mayroon pong verse tayo dyan. Pakianan mo nga. Sabi mo na Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 7. These commandments that I give you today are to be in your hearts. Isa puso daw po. Ano po yun? Impress them on your children. Talk about them. When you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up, isa-isahin po natin yan. Impress them in the heart of your children.
Ano yung impress na ilalagay niyo po sa mga anak niyo po, sa manang loob? Hindi! Dapat tinuturuan daw. May guidance. May pagkukorek. May pagtatama. May mga bagay na itinuturo. Okay? Sabi nito, talk about them when you sit at home. When is the last time, mga parents na nandito po, kailan kayo umupo kasama yung mga anak nyo at may bagay kayong pinag-usapan, may bagay kayong tinuro sa kanya na pinapakita ng salita ng Panginoon? When is that last time na umupo kayo sa isang lamesa para pag-usapan yung mga bagay na yun? O, ang pinag-usapan nyo na, pumasok ka bukas ha, magkakaabsin na. Yung mga hugasin na. Ganun na lang ba yung mga yung puro duties and responsibility na lang ba? When is that last time na nag-umupo kayo, pinag-usapan nyo, at nag-tanungan kayo? May mga bagay in-encourage sa kanya. When is that last time? At dapat po meron po yun. Dapat po hindi po nawawala yun. Okay po, hindi po dapat mawawala. Hindi lang yun, sabi din dyan. Talk about them when you... Pwede pakilahin mo ng konti. Napakagunin na rin. Palaki mo ng konti. Yun. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road. Ano sabi dyan? Pag lumalabas po kayo with your family, pag nasa labas po tayo, ano yung madalas nyo kung pinagkwentuhan? Ibang tao. Ano ba yung madalas yung pinagkwentuhan po? Pag kayo po naglalakad. Ano ba yung ini-impress nyo sa heart nila? Hindi ko po sinasabing huwag natin pag-usapan yung mga common thing na meron sa paligid natin. Pero nagawa mo man lang ba natin pag-usapan na yung mga bagay na sinasabi ng Panginoon sa atin dito? Yung commandments niya, yung hamon na live a holy life, diba? Napag-usapan yung kailangan natin lumago sa Panginoon. When is the last time? Hindi lang po yun. When you lie down, bago matulog, ano yung buhang bibig nyo bago matulog po sa inyong mga anak? Nakakatawa po kung pinapanalangin po, nananalangin kayo, nagdi-devotion kayo with your family. Hindi po yung pangarap ko eh. Sabi ko, wow, gusto ko magkaroon ng may devotion. Kasi lahat po yung nakita ko na pamilya na may devotion sa kanilang pamilya, ang ganda po na naging epekto sa mga anak nila. Oo, may mga makukulit na anak ng pastor, pero ang laki pa din po ng nagiging gabay ng salita ng Panginoon. Kasi sabi, the word of the Lord will not return void. Walang sayang, walang tapon sa salita po ng Panginoon. So kung walang tapon, walang sayang sa salita ng Panginoon, hindi dapat yung ini-impress natin. Basta parang hindi niya pa maintindihan sa age niya. Walang tapon. Walang sayang. Ito pa ito pinamaganda, when you get up, paggising, ano kagad ang ini-impress niya sa mga anak niyo po? Ano po yung pinapakita natin sa kanila? Ano po yung mga bagay na binibigay natin sa kanila? Ano po yung naipapakita natin sa kanila? Diba? And then may papakita po ko dyan para sa mga magulang. Ephesians chapter 6. Pwede paano mo masa Ephesians chapter 6? Verse 4. Pakilakihan mo konti ko yun. Tapos, para sa mga tatay at sa mga magiging tatay, yung people na lalaki po, huwag niyo po sabihin hindi kayo magiging tatay in the future. Magiging tatay din kayo. Magiging tatay din kayo, kasama ako dun. Diba? And ito po, magandang habilin po sa atin to. Sabi dyan, fathers, do not exasperate your children. Ano yung exasperate? Huwag magkaroon ng pagkakataon na ma-annoy sa'yo yung anak mo. Magkaroon sama ng loob. Katulad ng matter, ito po maraming mga anak mayroong sama ng loob sa kanilang
magulang. Especially sa tatay. Kasi madalas, wala kang tatay. Muntik na po ako dyan, honestly. Kasi po ang tatay ko, abroad ng abroad eh. Diba? Sabi ko nga dati, hindi ko alam kung ano magiging kakahinatnan ko eh. Magiging marumbado ba ako? Magiging ganun ba ako? O kung ano, di ba? Di ko alam eh, kasi walang guidance sa tatay eh. Pero thankfully, nagkaroon ako ng spiritual father. At nakita ko yung panawagan sa akin ng Panginoon. Pero muntik-muntikan na po ako. Kasi wala akong presence ng tatay. Kasi sabi niya, wag! Mga tatay, huwag kayong magkakaroon ng huwag niyong hayaan na magkaroon ng sama ng loob ang inyong mga anak sa inyo. Instead, subalit, ito daw gawin natin. Bring them up in the training, instruction of the Lord. Wow! Nagtuturo ng salita ng Diyos. Mga ama, mga lalaki, yun po ang responsibilidad natin. Sa inyo po manggagaling ang turo, ang instruction ng salita ng Diyos. Hindi po binigay sa babae yan. Sa atin po yung pribilehiyo na yun. Kaya lalaki, yung responsibilidad natin na mag-train sa salita ng Diyos, napakalaking bagay po nun. Nang sa ganun, wala pong kakasama ng loob yung anak natin. Sinasabi ko nga kasi, muntikan na ako eh. Pero may tumayong spiritual father sa akin. Kaya nandito po ako sa inyong harapan ngayon. Nulfil ko yung panawagan ng Panginoon kasi may nag-guide sa akin. Pero kung nila sa isang banda, walang nag-guide sa akin, baka natukhang na ako noong 2020, di ba? Kung hindi man, hindi ko alam, baka nasa starstruck na. Pagkiling aside po, ang sinasabi natin dito is that yung pagtuturo po, ibinigay po sa mga lalaki. Sa inyo po yan. Sa atin po yan. Kaya kasi sabi ko agad sa akin, wala yung trabaho. Kaya habang maaga pa lang mga binata na nandito po, huwag mong sabihin na doon pa lang po ako mag-aaral, pastor. Doon sa salita ng Panginoon, pagtatay na ako. Hindi po. Ngayon pa lang. As early as possible. Kasi bakit? Ikaw po ang maglilid sa bahay mo. Kasama ang salita ng Panginoon. So, the source, a place of learning will come sa mga kalalakihan. Sa inyo po, binigay yan. Sa atin po binigay yan. Okay? So, yun po yung bagay na yun na dapat natin huwag kakalitan. Sa inyo po yan. Kaso nga lang minsan, mga lalaki, ito po mga tatay. Minsan nagiging authoritative tayo. Ano ba yung term ko? Naging authoritative tayo masyado. Papunta ka pa lang, papalit na ako. Diba? Ibig sabihin, nagkamali ka na, kaya ka bumalik. Diba? Pero sa nagiging dahilan yun, mas may alam ako sa'yo eh. May alam na what sense. Dapat yung salita ng Panginoon. Yun po ang maging gabay natin. Okay po? So, kaya mahalaga pong integridad sa pamilya. Kasi it's a place of shelter, it's a place of learning. Then, pangatlo, place of enjoyment. Okay? Sino po yung may mga asawa dito na kasama? Sino po yung asawa niyo? Pwede po ba makita? Meron po ba? Meron po ba? Yung sinanay din na. So wala yung mga Estrada family na. Pero sino po may asawa na dito? Asawa po. Yun si brother. Asawa, anak, yan. Sabi po ng Ecclesiastes chapter 9. Tingnan natin yan. Ecclesiastes chapter 9. Enjoy life with your wife, whom you love. All the days of this meaningless life that God has given you under the sun. All your meaningless days. For this is your lot in life. And your toilsome labor under the sun. Ano sinasabi niya po? Sinasabi niya that your wife is a gift from the Lord. Regalo po yan, una. Regalo po. Pag ang isang regalo po ay binigay po sa inyo, ano pong ginagawa? Iniingatan. Pinoprotektahan.
Di ba? Inaalagaan niyo po yan. Di ba? Binibigyan ng pahalaga. Same way sa mga may asawa rin pong babae. Yung husband niyo rin po, gifted po yan. Di ba? Ay, last Wednesday po, congratulate po pala natin. May kinasal po tayo dito yung instant anak ko eh. Naging anak ko. Nandito po sila, nakita ko, si Clarissa at si Gabo. Pagpapagahan po natin. Last Wednesday po, kinasal po sila. Congratulations po. Nagkaroon ako ng anak na bigla, di ba? Pero thankful ako doon. Pero sasabi natin, sila, di ba, may mga bagay na dapat nating malaman na sa isip nyo, yung wife nyo po, it's a gift. They are the gift of the Lord sa inyo. Mahalagaan nyo po yan. Maging yung mga anak po, sabi ng Psalm chapter 127, tingnan natin ito. Sabi ng 127, paki-post na kayo doon. Psalm 127. Yan. Palaki mo ng konti. Sabi ng, children are heritage from the Lord. Offspring, a reward. Wow! A reward from Him. Yung may mga anak po dito. Nung bata po yung mga anak niyo, di ba? Cute na cute kayo. Nung nakita ko yung picture ko ng bata ko, ang taba ko pala. Taba ko po, tas kulot po ako. Kulot po ako, maputi. Maputi po kayo lahat, nagbilad sa araw. Pero yung sasabi natin, nung bata po yung mga anak niyo, cute na cute kayo sa kanila, di ba? Ay, cute niya. Tama, di ba? Ang gigigil ka pa eh. Ngayon malaki na, na-cute na. Para-cute na, para-cute. Diba? Laki na yan, takaw na kumain, pastor. Pero, kahit ano man pong pastora niya ngayon, it's a reward from the Lord. Ito maganda dyan eh. They're like arrows in the hands of warrior. A children born in one shoot. And now, like an arrow. Pumapana. Bigyan na po lang konting definition po yan. Sabi nila, is like a pana. Pag ang palaso po ay baluktot, sino pong magtutuwid? Siyempre yung pagpapakanan. Yung pakanan, tama? Pero yung sabi, it penetrates. Tumatama. Bigyan ko po ng example pa. Pag ang anak po ay may magandang achievements, sino pong tuwang-tuwa? Yung ano nga lang po na natulong po ako dati, kasi nasis po ako sa school dati, yung anak nga lang, star-star nga lang nakalagay sa kamay. Tuwang-tuwa na yung magulang eh. Di ba? Sino yung nagkakaroon ng tuwang-tuwa? Nanay! Pare, binanggit ko rin ako, pare po ako. Let's call on. Then Panginoon Junior, cum laude. Wow! Tuwang-tuwa yung magulang. Di ba? Ang sarap nun, ang unang natutuwa nun, bukod sa ikaw, ang natutuwa, yung magulang mo. Tama? It penetrates eh. How much more maganda kung nga rin si Al? Parang si Al. Al de Los Santos. Tama, di ba? Al de Los Santos. Tawag ka sa office. May record ka na naman. Ano yung pakiramdam ng magulang? Hindi ko po anak yan. Hindi ko po. Totoo, meron nga isang araw eh. Si Kuya Dave nag-share sa akin, sabi nila, nagpapatulong yung isang young people, pastor. Pupuntahan ko daw, mag-proxy bilang magulang. Bakit? May trouble sa school. Diba? Ayaw natin sabihin sa magulang pag may trouble. Kasi bakit? It penetrates eh. So, tanong natin sa mga anak na nandito, nagiging kahiyan po tayo ng mga magulang natin o pinagmamalaki tayo ng mga magulang natin? Kasi it penetrates. It's like an arrow. At balik ako sa ano kanina, paano pagbaluktot? Minsan, akala natin, nasasabi natin, pastor, ganyan na yan, tama na yan. Diba? Minsan, yung mga nakalay, kasi ganyan na siya, pastor eh. Ganyan na yung anak ko eh. Minsan, nasa sa magulang din po ang pagkukulang. Because, you do not train your kids, your children, properly. Ano po ko nasabi?
Minsan lahat na lang sinubo na natin sa kanila. Minsan lahat binigay na natin. Hindi natin binigyan ng konting responsibilidad. Anak, breakfast on bed. Huwag kang magpapawish. Kung kasi sabi masama po yun. Kaya ngayon, mistulang paghugas. Mistulang pagluluto. Hindi magawa. Ako po, honestly, alam po ni Obed yan. Pareho po kaming isang anak lang eh. Ni maghugas po, di ko pa alam dati ha. Ni maghugas ng plano, di ko po alam. Ni kumain nga po ng gulay, di ko po alam eh. Ang alam ko lang pong gulay dati, pork and beans. Akala ko po gulay po yun. Alam niyo po yung pork and beans? Diba? Yun po yung paborito kong gulay. Alam ko po, kita yung gulay. Diba? Honestly, hindi talaga ako kumain ng gulay kasi nasanay ako, kinakain ko, hindi gulay. Kumakain. Then, I learned it in a hard way. Kasi yung pagplancha, paglaba, natutunan ko po yan hindi sa bahay. Honestly. Di ba, Papa? Natutunan ko po yan hindi sa bahay. Kaya ang hirap, I learned it in a hard way. Di magplancha, di ko kaya. Di maglaba, di ko kaya. Di ba? Kasi kailangan ko matutunan din eh. Pero mga magulang po, you have that also responsibility. Kaya maaaring nagiging ganyan po yung mga anak nyo kasi the way nyo silang sinimulang sanayin. Nasanay. Give them some responsibility. Like for example, yung kalat mo, ikaw magligpit. For example, yung pinagigaan mo, ikaw magligpit. Yung pinagkainan mo, ikaw maglagay sa hugasan. Kung hindi man, ikaw maghugas. That's some kind of responsibility. Minsan nakikita na lang natin yung resulta eh. Nakatigas na ng ulo niya. Ang hirap na ng kasunod pastor eh. Pero sa umpisa pa lang, hindi natin kasimulan na tama. Pero the moment dapat ang tahanan is a place of enjoyment. May katuwaan sa loob ng bahay. Walang iisipin ng anak na tambayan maliban sa presensya ng Panginoon, kundi ang tahanan. Mga kabataan lang din dito, saan po madalas niyong gustong tumambay? Sa kaibigan. Tama, diba? Kasi bakit? You feel sense of security. You feel the sense of belongingness. Kaya dapat sa bahay muna po yun. Kaya dapat doon natin nakuha yung sense of enjoyment sa loob ng tahanan. Diba? Kaya pag umuwi po ako sa amin every December, I make the time talaga na mag-spend ng time sa kanila. Yun nga lang, last December, na-enjoy ako ng tatay ko, punta siya ng Batangas. So sabi ko sa kanya, punta pa ako dito para makasama ko kayo. Nagdrama ako kung kunwari. Punta pa ako sa inyo dito para makasama ko sa alis ka. Pero that's one thing I learned na kailangan kong maglaan ng time sa kanila. Kasi the truth of the matter, ito po isang realization po na tumingin mo sa akin. Hindi ko na rin po matagal makakasama mga magulang. That's the saddest part, the hardest part, and the truth. And sabi natin yung maikling panahon na pwede ko silang makasama, I will give them the sense na nag-e-enjoy ako kapanding sila. Diba? Nag-e-enjoy ako kahit yung sabi nga nila, daddy jokes. Nag-e-enjoy ako kahit sa mga bagay na parang walang sense na nag-kwentuhan. Kasi bakit gusto ko ma-feel nila yun? Gusto ko rin ma-feel yun. Kaya sa ating po mga may pamilya dito, mga magulang, at magkakapamilya in the near future po, that's the goal. Yung pamilya ang maging lugar ng enjoyment ng pamilya nito. Maliban sa lugar ng Panginoon, ang una nilang maisip na puntahan, pamilya. Kaya ako po, honestly, meron po akong banal na pagkaingit sa mga pamilya ko. Nakita ko yung mga pamilya niya ko, nagbabanding-banding buhay. Natutuwa po ako doon. Kahit, hindi ko po kagad sinasabing spiritual kagad po
Yung mga simple term lang, ay, kumain lang kayo dyan. Di ba? You do the things na gusto ng anak nyo. You do the things na gusto nyong gawin together with them. Di ba? Basta hindi ko alam yung gusto ng anak ko. Bakit? Bakit in the first place di nyo alam yung gusto ng anak nyo? Dapat alam nyo po at dapat inaalam nyo po yun. At dapat natin masense yung magkaroon ng build ng enjoyment together with them. Na maiisip nila, masarap magpahinga sa tahanan. Kaya kung wala kang pamilyang parang gano'n, build one someday. Have that idea. Someday gusto mo magkaroon ng pamilya. Kung wala ka sa ngayon, kung wala kang parang nakikita ng ganong pamilya, ikaw, gawin isa. Pwede sa'yo magsimula or in the near future, ikaw gumawa. Kasi that's the idea. And the saddest part, sabi ng Book of Proverbs, yung isang bagay na katotohanan, pag alam natin at di natin ginawa, ang tawag sa atin ay fool. Knowing the truth, pero hindi mo pa rin ginagawa. Yun ang fool. And we become one of those, pag yung sa katotohanan, alam ko na dapat kong gawin, hindi natin ginagawa, and we become a fool. So, kaya mahalaga po ang integridad sa pamilya. Kasi it's a place of security, it's a place of learning, it's a place of enjoyment. Kaya dapat po tayo. Diyan pa po ba kayo? Nilalamig na po ba kayo? Yes. Okay pa po? Diyan pa po ba? Amen. So, konti na lang po ito. Okay, ways to exercise integrity. Ano ba natin ma-exercise itong integridad na to? Una, by keeping our promises. Pakibato nga ko yan ito yung ano. Psalms chapter 15 verse 4. Sabi mo Psalms chapter 15 verse 4, who despises a vile person but honors those who fear the Lord, who keeps an oath. Sa ibang salin po, ang sabi yan, promises. Even when it hurts and does not change their mind. Even masakit sa'yo. Even hindi mo parang matanggap sa sarili mo. Pero nangako ka, gawin mo. Especially po sa tahanan na meron po kayo. Sabi ng mga tatay, magbabago na ako. Promise. Ang hawakan niyo po yan, even when it hurts, kung may mga dapat kang iwan, dapat kang kalimutan, dahil nangako ka, gawin mo po. Sa mga anak, sinabi mo sa mga magulang mo, pagbubutihan ko na po ngayong pagpasok ko. Hindi na po ako magbubulakbol. Do it! Even when it hurts. Kahit masakit, kahit ang dami mong dapat tanggalin. Pero dahil nangako ka, gawin mo po. Okay? Alam niyo po isang bagay na tinatawag na yung uso-uso sa akin. Sabi nila, di ba? Sabi nila, broken. Promises are made to be broken. Kaya pumapasok po din yung word na bitterness. Labi bitterness, ang pait na ng pagsasama ng pamilya. Kasi may mga bagay na pangako na hindi nagawa. And we need to keep that promise. Kung sinabi mo sa mga anak mo, anak, gagawin ko na to. Mga anak, sinabi ko sa mga kulang nyo, gawin mo po. Even when it hurts. Kahit masakit sa'yo. Okay po? Hindi lang po yun. Pangalawa, by keeping to embrace the difference. May pagkakaiba-iba po tayo. Sabi ko kakabot sa mga young people, sa maniwala tayo sa hindi, yung pamilya meron kayo, ang laki, ang dami ninyong pagkakaiba-iba. Tama, maging yung pamilya meron po tayo. Meron po kayong pagkakaiba-iba. Sample, sa hilig pa lang, tama? Sa gusto pa lang, iba-iba na po kayo ng pamilya ninyo po. Diba? Sa mga bagay na sinusuot, iba-iba po kayo. So, ang daming pagkakaiba, pero
Hindi ibig sabihin po, yung pagkakaiba-iba na yun, kakaroon ng pagkakawatak-watak. So, dapat i-embrace natin po yun. So, ano dapat natin gawin? Tingnan po natin po ito, 1 Peter, chapter 3. So, kung titingnan po natin, may ilang po tayong titingnan po dito, para sa mga tatay, para sa mga nanay, at para po sa mga anak. Mulahin po natin sa mga asawa. Sa mga lalaki po. Sabi po dito, husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives. Treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you and gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers. Husbands, mga may asawa po, at sa mga mag-aasawa po, mga lalaki, try to understand, be considerate to your spouse. Try to understand them. Unawain niyo po. Unawain po natin. Paano natin yung sabi? Kuya Dan, pakijat mo nga ako dun sa Book of Genesis. May maganda, bakit ba na nasabi? Ako po, unti-unti ko pong inaalam, ano na po, minamindset ko rin yung mind ko minamindset ko yung mind, tawag mo. Inaalam ko na, kino-condition ko na, nagpa-mind condition na ako, so darating din ako sa paano na ito na, ang hirap unawain po ng mga babae. Mga lalaki, tama yun, di ba? Ang hirap po nilang unawain. Ang hirap nilang spelling, sabi nga. Di ba, yung mga young people natin dito, binagmamansyagan ko sila So, ganito palang mga babae. Di ba? Minsan okay, pero hindi palang okay. Di ba? Akala mo okay, pero iba pala yung okay nila sa okay ng lalaki. Kasi yung mga lalaki, simple lang yung okay, okay talaga yun, di ba? Pero sa mga babae po, yung okay pala, may tono pala yun. Okay? Okay. Okay, di ba? May iba-iba yung sabihin, hirap po. So, tingnan ko natin, bakit kailangan unawain ng mga lalaki ang babae? To the woman, he said, I will make your pains in childbearing very severe. With painful labor, you will give birth. Ito po yung curse sa babae. On giving birth, sa daw, magkakaroon ng pain. Magkakaroon ng sakit sa panganak. Kantinan niyo po, sa mga mag-asawa po, bago sila na mag-asawa, dati po, sweet, di ba? Nung nagkaanak, yung babae, yung attention ng babae, napunta na sa anak. Kasi bakit? Na-experience niya yung pain, yung something na masakit Kaya yung, kung pupunta sa department store, binibilan na agad yung para sa anak. And sa mga lalaki, yun yung dapat mong unawain. Yun yung dapat mong i-considerate. Yun yung dapat mong tignan na, unawain ko ito. Kakasamahan ko ito. Diba? At kahit di ko siya maintindihan, pipilitin kong unawain. Ano sinabi? Be considerate. Okay? And hindi lang po yun. Sa mga babae naman, mga babae po, mga babae. Sa mga babae, may mga asawa po. At sa mga mag-aasawang babae, alam nyo, mga lalaki lang babae din, ito din. Okay. Patyak mo ako kuya doon sa Ephesians chapter 5 verse 22. Para makita yung differences. Ayan po. Ephesians chapter 5 verse 22. Sabi po, wives, submit yourself to your own husband as you do to the Lord. Submission. Hindi ibig sabihin po ng submission maging sunod-sunuran. Hindi doon. Marami po nakita ng mga babae, strong ang personality. Which is, yun po yung something na it catches my attention sa napaka-strong na personality ng babae. Mga ganun po. Pero, ang sinasabi ko lang dito, yung sinabing submission is something you agree, you approve, you support. Kung ano man po yung sinasabi ng partner mo. Kaya po sa may mga asawa po dito, kayo po ang #1 supporter ng asawa niyo.
Nahihirapan po siya ngayon. Huwag niyo pong sabihin na, sinabi ko na sa'yo eh. Hindi po yun. Try to comfort him. Try to support him. Kasi yun po yung submission eh. Yun po ang tungkulin nyo. Ang lalaki, uunawain ka. Pero bilang ikaw, babae, is ano po? Learn to submit. Okay po? Sasabi natin, hindi naman ibig sabihin, guarantee ka agad na 100% tama agad yung gagawin decision ng lalaki. Pero pinakamaganda na, meron siyang isang babaeng kasama na hindi nagiging naging. Ano yung naging? Lagi na lang nakano? Kaya naging nanay. Bebe. Kasi sabi natin, dapat support. Okay? Sa mga anak naman po, kala niyo yung mga magulang lang niya. Sa mga anak din, meron din. Ano po sa mga magulang? Ay sa mga anak? Ephesians chapter 5. Ay chapter 6, verse 1 and 2. Yan. Children, obey your parents in the Lord. May sinabi pa doon, obey your godly parents. Wala. Okay. So, it means, yung parents na meron po tayo, sabi, obey them. For this is right. And sinunod po yung word na honor. Hindi lang basta sumunod ka. Minsan may mga sumusunod, nakabusanok naman. May mga sumusunod na mga anak, hindi naman tama yung puso. Dapat, when we obey, dapat it gives honor to your father and mother. Mga anak po nandito, when you obey, it should be and would be give honor sa inyong mga magulang. Hindi lang kayo basta sumunod. It gives honors them. To simply, para pagsimplihan natin, men must understand, women must submit, kids, children must give honor sa kanilang mga magulang. Kasi may pagkakaiba-iba kayong needs. And with that, pangatlo, by keeping to embrace individual needs. Ang bawat bahagi po ng pamilya ay may kaukulang pangangailangan. Tama po? Ang mga anak may pangangailangan po yan. Okay? May mga bagay pong dapat natutugunan. May mga bagay po na dapat na-provide o na-meet. Okay? Na pag hindi na-meet, nagkakaroon po ng problema. Sa ilang pong pag-aaral, sakayin po kay Dr. Willard Harley. Yan. Ito po yung mga 1, 2, 3, 4, 5 tiglima ng needs ng babae at ng lalaki. Tingnan po natin yan. Yung sa lalaki muna, huwag natin mag-dual yung number 1. Self-explanatory na po yan. Sa mga lalaki, recreational companionship. Gusto ng lalaki, meron siyang kasama, nakakasama. Nung hindi pa mag-asawa, nung nagliligawan pa lang, ano po, di ba? Dati kasama. For example, nagbabasketball. Dati ang cheering mo, shoot that ball. Di ba? Shoot that ball. Shoot that ball. Ngayon, nagbasketball ka na naman. Di ba? Eh, meron siyang recreational companionship. Needs na yun eh. Kailangan doon ka kasama ka. Sinusuportahan mo. Di ba? Eh, pero nung naging mag-asawa na wala. Kaya pa, ano ba? Attractive spouse. Dati, ito ba? Ano yung mga lalaki na dito? You will agree that yung an attractive woman will catch your attention. Tama? Malaki pong ano nun, +1 na agad po yun. How much more pag may fear ka sa Panginoon. Pero, sabi ni Willard, malaki po yung kinalaman ng attractive na spouse. Pero nung nagkaroon na po, naging magpamilya na, di mag-ayos ng mga asawa, hindi nyo na po magawa. Dati po ang bango-bango. Ngayon, ano nang amoy? Sibuyas. Di, amoy kawali na. Amoy pinaglutuan. Di, actually may bago po eh. Amoy ano, ipikasin. Actually, yun po yung pabango mo ngayon eh. Ipikasin po eh. Diba? So yun na yung pabango mo. Dati attract.
po yung needs ng lalaki. Okay, di ba? Kasi yung ganun eh, moron ano siya, moron, sabihin natin, visual, nakikita. Ano mo yung sa babae? Ang mga lalaki, ito yun ha, affection, nilalambing. Dati, nung hindi pa mag-asawa, todo alalay, todo bigay ng tubig, todo bigay ng payo, hindi nakalagay sa ano yun, sa gilid ng kalsada. Ngayon, basang-basa na, hindi pa mapayungan. Di ba? Hindi na nalalambing ng mister yung kanyang asawa. Di ba? Iniiwan na. Di ba po? Kailangan meron po nilalambing kasi bakit yun yung needs niya eh. Conversation. When is the last time po sa mga mag-asawa po dito, kayong nag-uusap? O pinag-usapan nyo na lang, yung bill ng ano ha, yung mga babayarin. Yung mga Judith, yun na lang pag-usapan ninyo. O yung mga dapat pag-uusap nyo, naalala mo ba ba? Magandang pag-uusap yun eh. Diba? Dapat namimit po yun kasi that's the needs ng babae. Ano pa po? Honesty and openness. Dati, wala kang sikretong hindi pinapaalam sa partner mo. Ngayon, misto lang cellphone mo, kasama mo na sa CR. Di ba? Ibig sabihin, nagkakaroon ng privacy ko to. May password na eh, di ba? Hindi, dapat honesty and openness. Financial support. Ano yan? Dati todo, akala yung mga lalaki na nandito po ha. Ako sinasabi ko din sa sarili ko. Di ba? Dati, ano tayo? Galante, nagiging galante sa mga babae. Di ba? Pero nung nagkatuluyan na po, ano na? Binigay ko na sila lahat. Wala naman naiwan sa akin eh. Ano na rinig ko sa tatay ko to? Alala ko lang. Rinig ko po dali sa... Pag umuwi po dali sa subong nanay ko. Yeah. Hindi ako binibigyan ng sahod ng tatay niyo. Diba? Sorry ha. Sabi ni mama sa akin, pumunta sa akin sa ano eh. Pag-uwi ko dun eh. Punta sa isang gilid ka na. Kaya mo ba hindi ako binibigyan ako ng sahod? Alam ko, may ano yan eh. Kasi pag December po, di ba, pag mga government official, may extra yan, di ba? Hindi ko man lang naman. Kaya ano ginawa? Sabi yan, ni pambili ko nga ng ano, tawakan ko dali ko, ni pambili ko nga ng makeup ko. Sige, may pamamas ko naman ako sa'yo. Binawi ko ng pagdi, kinabi ko nun. Ito na lang, sabi ko. Tapos pagdating ko sa tatay ko, hindi mo lang binibigyan si mama naman. Binigyan ko naman kasi talaga. Nagbibigyan naman ako ng grocery. Pero kasi sabi natin, financial support and family commitment. Yung mga gusto ng babae, that's their needs. Sa mga anak po, anong needs nila? Support. Encourage them. Push them to do it. Yung po ang trabaho ng mga magulang sa kanilang anak. At dahil yung needs nila. Kakaroon man po ng isang suporta ang mga anak. Number one, maging supporter po nila ang kanilang magulang na. Yun po. So, by giving to embrace difference, giving to embrace individual needs. At panghuli po, giving to embrace allowance for imperfection. Sabi ko nga po kanina, maraming pagkakaiba po sa tahanan. Tama? Eh yung pagkakaiba-iba po na yun, may mga tinatawag po tayong imperfections. Huwag niyo pong sabihin na, bakit hindi kasi ganito eh? Bakit kasi dahil hindi siya naging ganito? Bakit hindi ka ganito? Tingnan niyo po yung Colossians chapter 3 verse 13. Sabi po ng Colossians 3 verse 13. Bear with each other and forgive one another if any of you has grievance against someone. Forgive as the Lord forgive you. Ano po sinasabi natin dito? Learn to forgive. Minsan, amin natin, makakagawa at
gagawa ng isang bagay na hindi natin magugustuhan yung pamilya po natin. Makakagawa po sila. Pero embrace. Ang ginamit po na the word dyan, bear with each other. Diba? And try to forgive them. Huwag niyo pong tiisin. Ang nakakalungkot po nun, kayo sa pamilya po, sa pamilyang meron po tayo, nagkakaroon po kayo ng tiisan. Yung unang gagalawin na lang, pastor. Yung unang kikibo na lang, hindi. Hindi ibig sabihin na ikaw ang tama, dapat siya makarealize ng mali. Dati ganun po idea ko. I'm so thankful na parang nararamdaman ko para akong taday dito kasi may mga alaga po tayo sa church. And meron po idea, alam ko yung idea na pag may gumuwang mali sa'yo, o pag nakakita kayo ng isang bagay na mali, we have the idea na dapat siya lumapit. Pero hindi po dapat ganun lagi. Na kung ikaw na nakakaramdam, para yung idea na iisa lang kasi kayo eh. Hindi na pinag-uusapan doon ako sino ba ang tama at mali. Ang pinag-uusapan doon, kailangan magkaroon po ng pag-uugnayan ulit. So, embrace niyo po yung imperfections nila. Huwag niyo pong tiisin. At babalik pa din po doon sa tinatawag nating integridad. Knowing the truth, doing the truth, even if there's no one watching. Ipakita niyo po kasi kung ano yung totoo. Ituro niyo yung totoo. Yun po yung magandang gawin. At yun po yung dapat natin gawin. And sa lahat ng bagay na yun, ano yung truth? What are those truths? Para ma-exercise natin integrity, we need to keep our promise, embrace the differences, embrace individual needs, embrace the imperfections ng family na meron po. Tayuan po natin, tumindi po tayo sa totoo. Kasi sabi po dito na po ako mag-end, sabi po nung word na upright, upright is a pleasing and agreeable to God, to live a life that is pleasing in the eyes of God, resulting to His favor and blessing. Sabi ko po sa inyo kanina, gusto niyo po ng favor and blessing sa tahanan. And kahit huwag na po kayong magsalita, gusto po natin lahat yan. Pero isang bagay po na minumungkahi ng Diyos sa atin is what? Magkaroon tayo ng integridad. Integridad, which is knowing the truth, doing the truth, even if there's no one watching. Ayun po tayo lahat. Naging ko po ang ating pastor. Sige po. What it's not only an informative preaching, pero ito po ay kailangan ng bawat isang pamilya. Ang bahagi o miyembro ng pamilya po natin, kailangan po natin ng integridad. Because if a father would have integrity, the family would be blessed. If a mother would have integrity or the character of integrity in their hearts, the family would be blessed. Ganun din po yung mga bata. If we will stand for what is right and what the Lord believes is right for the family, the blessing of the Lord will be upon the whole family. Sana po yung narinig po natin preaching ngayon po umagang ito ay hindi lamang po basta pumalot sa ating tenga, kundi isa puso po natin ito at lalo tigit ang pinakamaganda ay isa buhay po natin ito. Shall we pray? Lord God, Heavenly Father, we are so thankful and we are so grateful for the abundant blessing of your words about isa po sa amin. Thank you, Lord God, for using Pastor PJ and lalo tigit, Panginoon, for him as he delivers your word, Panginoon, that reminds us, Panginoon, that whether may nakatingin o may hindi nakatingin, Panginoon, sa amin, we are to stand for what is right and what we believe is right. Lalo tigit, Panginoon, yung mga bagay na ituro mo sa amin, Panginoon, na dapat at nararapat namin gawin para sa aming pamilya. Because having integrity and the character of integrity wouldn't only benefit each and every one of us, Panginoon, but it would benefit the whole
family, Lord God. So I pray, Panginoon, na itong mensaheng ito, hindi lang namin basta napakinggan, kundi nais sa puso at hamunin mo po, Panginoon, ang bawat isang miyembro ng pamilya dito, Panginoon, na isabuhay po ang mensaheng ito. Muli, Panginoon, ibinabalik namin sa iyo, Panginoon, ang papuri at pasalamat, Panginoon. Ligawan mo, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay at basbas sa bawat isang pamilya naririto, Panginoon. Continue to empower us, continue to enlighten us, and continue to encourage us, Panginoon, to have the character of integrity in our family and in our homes. In Jesus' mighty name we pray. Amen.